Laking probinsya si Carmen. Pinalaki siya ng kanyang lolo at lola ng may pagmamahal. Pero ang hanap buhay ng mga ito ay kakaiba kumpara sa iba. Mambabarang ito at ang lolo din niya ay marunong mangkulam. Maraming politiko ang pumupunta sa kanilang bahay para magpakulam ng kanilang mga kaaway sa politika. Magugulat na lamang ang mga taong bayan na darating ang isang balita. Patay na ito sa hindi maunawaang sakit. Kahit pa ganoon ang trabaho ng kanyang lolo at lola, mabait naman si Carmen. Sa edad na 18 taon, simple lang ang kanyang naging pamumuhay. Masaya rin siya dahil may isa naman siyang matalik na kaibigan. Ito ay si Georgina. Bagong lipat lamang noon si Georgina sa kanilang baryo. Ang totoo, laking Maynila ito at walang alam sa trabahong pangbukid. Ligawin ang kanyang kaibigan habang si Carmen ay kabaliktaran. Palagi siyang nakukutya ng mga kalalakihan at minsan pang nakukumpara kung si Georgina daw ay sobrang kinis ng balat at magandang itsura, yun naman ang kabaliktaran kay Carmen. Apo, sigurado ka ba sa kaibigan mo? Ay mukhang palagi kang napapaaway dahil dyan sa bago mong kaibigan. Ano ka ba naman, La? Ayos lang ako. Parati niya naman akong pinagtatanggol sa mga nakakaaway ko. Kaya dapat lang na ipagtanggol ko rin siya sa mga kaaway niya rin. Kahit na magkaiba kayo, hindi ka naman ordinaryong tao. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang nilalang. La, ilang beses na nating pinag-usapan na hindi nga ako susunod sa yapak ninyo. Gusto kong mamuhay ng normal. Ayokong ialis sa demonyong kaluluwa ko. Sinabi ko na rin yan sa sarili ko, Apo, na kahit na anong mangyari, hindi ko susundan ang yapak ng mga magulang ko. Pero anong nangyari? Kaya nga, La, gusto ko ng pagbabago. Isipin mo na lang ang apo mo sa tuhod. Mas mapoprotektahan mo pa ang anak mo laban sa kaharasan at mapanghusgang tao kapag may kaalaman ka. Si Lolo naman, imbis na ikaw na lang ang kakampi ko rito. Tandaan mo, Apo, mahal na mahal ka namin. Kaya parati ka naming pinapaalalahanan. Ayaw ka naming matulad sa nanay mo. Kay nanay? Anong meron sa kanya, Lo? Magsalita naman kayo, Lola. Ano ba talagang ikinamatay nila? Ikaw na dyan, Teodora. Ay, ikaw talaga, Tasyo. Bakit hindi pa ngayon? Sabihin na natin ang totoo kay Carmen. Lola naman, nasa tamang edad na ako para malaman ng totoo. Huwag niyo namang itago sa akin ang katotohanan. Napasinghap naman ng malakas ang kanyang lola. Ito na nga ang araw na kinakatakutan niya. Ang sabihin sa kanyang pinakamamahal na apo ang totoo. Lola, sige na. Sabihin niyo na. Ganito yon, Apo. Nasa gulang na 20 ang iyong ina. Mahal niya ang ama mo. Pero nang malaman ng lalaki na pamilya tayo ng mambabarang at mangkukulam, walang awa nilang pinatay ang nanay mo. Kaya ayaw na ayaw naming maulit yan sa'yo. Kasi silang pa lamang sa'yo noon ng nanay mo. Hindi ka man lang nila inisip. Hindi ka tinuring na anak ng iyong ama. Dahil kung tutuusin, hindi nila dapat ginawa yun sa inyo ng nanay mo. Ayos lang yan, Lo. La, naiintindihan ko naman kayo. Pero gustong-gusto ko talagang mamuhay ng normal. Simple lang, ayokong pasukin ang mundo ninyo, Lo. Hindi ko kayang manakit ng kapwa ko. Ikaw ang bahala, Apo. Basta hindi kami nagkulang ng paalala sa iyo. Iniwan na siya noon ng kanyang lolo at lola dahil may importante itong bisita. Ang mayor ng kanilang lungsod. Alam na kaagad ni Carmen ang sadya nito. May ipakukulam na naman ang lalaki. Kaya umalis na muna siya sa bahay para maglakad-lakad. Sakto namang nakita siya ni Georgina
ang itinuturing niyang matalik na kaibigan. Georgina, may ginagawa ka ba? Samahan mo naman ako. Pasensya ka na, Carmen. Pero may gagawin pa kasi ako. Baka sa susunod na araw na lang. Ano bang gagawin mo? Baka matulungan kita. Hindi pa man nakasagot si Georgina, ay kaagad na siyang tinawag ng kanyang ina. Patakbo naman itong lumapit. Sumunod naman kaagad si Carmen sa kanyang matalik na kaibigan. Binigyan naman siya ng ina nito ng napaka-weirdong tingin, kaya hindi niya mawari kung anong naging kasalanan niya. Si Georgina naman ay tumawa na lang ng hilaw. Sinenyasan na rin siya ni Georgina na umalis na, pero hindi nakinig si Carmen na natili itong nakatayo sa harap ng ina ni Georgina. Naiwan naman si Carmen sa kanyang kinatatayuan, pero tanaw naman niya ang kaibigan at ang ina nito sa hindi kalayuan. Napakunot noon naman ito nang makitang pinapagalitan ng kanyang ina si Georgina. Umalis nang hindi nagpapaalam. Umiiyak na rin si Georgina na sumunod sa kanyang ina. Hinayaan na lamang ni Carmen at umalis na rin siya sa lugar na yun. Oh, Apo, maaga yata ang uwi mo. May importante pong ginagawa ang kaibigan ko, Lo. Ganun ba? Bakit hindi ka maghanap ng pwede mo ring maging kaibigan? Saan naman po ako maghahanap ng kaibigan, Lo? Alam mo namang takot sa akin ng tao. Porke ba may malaking balat ako sa aking muka? Ganyan ang trato nila sa akin. Kaya mas mabuti nang hindi ako makipagkaibigan sa mga ganyan. Ganyan talaga ang tao, Apo. Diba, ilang ulit ka na naming sinabihan ng lola mo. Mapanghusga sila. Sumingit naman ang lola ni Carmen. Seryoso itong nagdala ng 2 mangkok na sopas. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang seryoso kayo ah. Gusto kasi ni Lolo na maghanap daw ako ng mga bagong kaibigan. Sino naman po makikipagkaibigan sa akin, La? Maganda ka naman. Bakit wala? Gusto mo bang mag-aral ng kolehiyo? May kilala kong tutulong sa atin. Tsaka hindi ka na dapat na mag-alala. Kasi ang mga kauri natin, may kaalaman din sila sa pangkukulam. Si Lola talaga? Para ka ding si Lolo eh. Gusto kong mamuhay ng normal. Tapos gusto mo makipagkaibigan ako sa kauri natin? Ay, wala namang masama dun, Apo. Ang importante, hindi ka niya sasaktan. Panatag ang loob ko kung alam kong nasa maayos kang kalagayan. Hindi rin naman talaga ako sigurado. Paano pag sila talaga yung gustong manakit sa akin? Gusto mo bang mag-aral ng kolehiyo o hindi? Parang ayaw mo yata. Ayos lang naman sa akin. Sino ang nagsabi na ayaw ko, La? Gusto ko rin pong mag-aral. Ilang taon na ako nagmamakaawa sa inyo para mag-aral ng kolehiyo. Pero La, ibig sabihin yan, mawawalay ako sa inyo? Oo, Apo. Hindi naman lahat ng pagkakataon kasama mo kami. Subukan mo nang mamuhay mag-isa. Kung ganon, Apo, kakausapin ko ang kaibigan ko para samahan kang magpa-enroll. Kaya iayos mo na ang mga gamit mo. Kahit pa may konting pag-aalinlangan, masaya pa rin si Carmen. Matagal na rin kasi niyang hinihiling sa kanyang lola na mag-aral siya ng kolehiyo. Pero hindi siya nito pinapayagan. Hindi niya lubos maisip kung bakit 2 taon na siyang tambay sa bahay. Ay ngayon pa siya pag-aaralin ng kanyang lola. Pumasok muna siya sa kanyang kwarto at doon nagpahinga. Hindi siya makapag-antay na sabihin sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol rito. Sa kabilang banda naman ay nag-uusap ang kanyang lolo at lola. Tama kaya ang desisyon natin para sa ating apo. Baka mas lalo siyang mapahamak kapag naroon na siya sa bayan. Hindi na tayo pabata, Tasyo. Kaya kailangan na nating sanayin si Carmen na mag-isa.
Gusto mo bang maging katulad si Carmen ng kanyang ina? Mabuti nang matuto siyang lumaban. Ayoko rin namang mangyari ang bagay na yon. Pero doon sa kabayanan, mas maraming lalaki. Saka hindi natin siya mababantayan. Baka mapagsamantalahan pa siya roon. Hindi natin pwedeng iwan ang lugar na ito. Nandito ang ating pamumuhay. Alam mo yan. Tsaka kinausap ko na yung kaibigan ko sa bayan. Babantayan ng anak niya si Carmen. Paano ka naman nakasisigurado na tutupad sila sa usapan? Matagal ko nang kilala ang pamilyang yon. Isa pa, may isang salita ang mga yan. Pag-aaralin din naman natin sa kolehiyo ang kanyang anak. Mabuti pala kung ganon. Kailan ka pupunta ng bayan para aasikasuhin ang lahat? Naasikaso ko na. Kailangan ko na lang padalhan ng pera ang pamilyang yon. Dumapo naman sa kanilang bahay ang isang malaking uwak. Pero di tulad ng ordinaryong uwak. Mapula ang mga mata nito at hindi pangkaraniwan ang laki. Dito itinali na matandang babae ang sobre na naglalaman ng pera. At pagkatapos noon ay umalis na rin ang uwak. Lumipas ang ilang oras, napagpasyahan ng matanda na gisingin si Carmen dahil magbabandang 5:00 na ng hapon. Kung patuloy pa siyang matutulog ay wala na itong maitutulog mamayang gabi. Katukin mo na ang apo mo at baka mamayang gabi hindi na naman yan makatulog. Sige, ako na ang bahala. Ihanda mo na ang makakain sa lamesa at ako'y nagugutom na. Lumapit naman ang lolo nito sa pinto at dahang-dahang kumatok sa kwarto ng kanyang apo. Carmen! Carmen! Gumising ka na at nakahanda na ang hapunan. Ilang minuto ring nakatayo ang matanda sa may pinto. Bago lumabas si Carmen, hindi ito nakaayos at parang bruhang nakatayo ang kanyang buhok. Ayusin mo nga muna ang sarili mo bago ko lumabas. Okay, Lo. Tamad na bumalik si Carmen sa kanyang pinto at dahang-dahang inayos ang sarili. Napapailing na lamang ang kanyang lolo nang makita ang apo, saka napasinghap ng malakas. Kailan kaya mag-aastad talagay ang apo natin? Kapag siya na lang mag-isa, masyado kasi nating na baby. Ayan tuloy ang kinalabasan. Anong ako? Ikaw tong nagbe-baby sa sarili mong apo. Ako'y dinadamay mo pa. Nakita naman ni Carmen ang ganitong senaryo. Kaya pati tuloy siya ay napatawa na lang din. Tama na nga kayo, Lola. Ang tanda-tanda nyo na kaya. Ano naman? Kinahihiya mo ba kami ng iyong lola? Wala akong sinabing ganyan, Lo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ganoon din kami ng lolo mo, apo. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal din namin ang isa't isa. Kaya hindi namin kayang mawala ang isa man sa amin. Baka hindi rin magtagal. Sumunod na rin ako pag nawala ang lola mo. Huwag nga kayong magbiro ng ganyan, Lo. Mahabang panahon pa ang pagsasama natin. Tama na muna ang pag-uusap. Kumain na muna tayo. Masayang naghapunan ng tatlo. Pagkatapos noon ay iniligpit na ni Carmen ang kanilang pinagkainan. Masaya niyang hinuhugasan ng kanyang pinggan habang iniisip ang mga pwedeng mangyari sa kanya sa bayan. Pumasok na sa kanyang imahinasyon kung gaano kayaman at kagwapo ang kanyang magiging asawa. Napatalo na lamang siya nang biglang tapikin siya ng kanyang lola sa likuran. Tignan mo. Hindi ka focus sa ginagawa mo. Pasensya nila. Okay lang naman sigurong mangarap ng gising. Bakit mo pa gagawin yon? Kung kayang-kaya mo namang gayumahin ang taong gusto mo. Naniniwala po ako sa tunay na pagmamahala. Tsaka, ikaw ba? Kinayuma mo lang si Lolo? Hindi. Maganda ako dati. Kaya baliw na baliw sa akin yung lolo mo.
hindi ko na siya kailangang gayumahin. Ako la, kulang sa ganda. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo bibiguin. Gusto kong maging isang magaling na doktor. Ikaw, apo, kung ano-ano ang gusto mo, nandito lang naman kami ng lolo mo sa likuran mo. Basta ipaalam mo kaagad sa amin kung may hindi magandang ginagawa sa iyo mga kaklase mo. Naku la, kung kaya ko namang resolbahin sa sarili ko, hindi ko na kayo sasabihan at alam ko na ho ang gagawin ninyo. Ay, saka nga pala apo, may balita ako sa iyo. Yung anak ng mayor, yung pumunta dito, doon sa eskwelahan nyo rin mag-aaral. Ganoon bala? Ano naman ngayon? Gwapo ang batang yun. Panigurado din akong magugustuhan mo siya. Ay naku la, ayan na naman kayo. Malabong magustuhan ako ng taong yun. Nasa mataas silang posisyon. Di ba lagi mong sinasabi sa akin na hindi pwede kapag magkaibang estado ng buhay? Para lang sa ordinaryong tao lang yun. Ikaw, hindi ka naman ordinaryo, apo. Basta ako la, naniniwala pa rin ako sa tunay na pagmamahal. Basta tatandaan mo tong sinasabi ko sa iyo, apo. Bulagang pag-ibig, magagawa mo ang lahat para sa taong mahal mo. Siguro nga la, pero alam ko naman kung hanggang saan lang ako dapat. Uuwi ka rin at manghihingi ng tulong ko. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita ng mga kaalaman ko. Alam ko namang magbabago pa ang isip mo. Tingnan na lang po natin, la. Natigil naman ang kanilang masayang kwentuhan nang may dumating na isang babae. Dala-dala ang kanyang anak na nasa 5 taong gulang pa lamang. Pumunta rin sa sala si Carmen para makiusisa at alamin kung ano ang problema ng babae. Halos butot balat na ang anak nito at ayon sa kanyang duda ay nakulam ito. Dahil ilang beses na raw silang pumunta sa doktor para magpatingin pero hindi pa raw ito gumagaling. Mas lalo pa nga raw lumalala ang karamdaman ng bata. Hindi na nakayanan ni Carmen ang tumingin kaya tinanong kaagad niya ang kanyang lola kung ano ang problema ng bata. Lola, anong nangyari? Pumasok ka na muna sa sarili mong kwarto, Carmen. Kaya na namin ito ng lolo mo. Inihiga nila ang bata sa isang papag, saka tinalian ng pulang sinulid ang mga paa nito. Nagdasal din ng konti ang kanyang lola sa hindi malamang lingwahe. Napahalakhak naman kaagad ang bata at nagsimulang magwala. Ani pa nito, isang mangkukulam rin ang tutulong. Siya mismo ay maitim ang budhi. Ani naman ang babaeng nasa katawan ng bata. Hayaan na lang daw niya ito. Pero kahit na ganoon, may mabuting kalooban pa rin naman ang lola ni Carmen at maaway nito sa mga bata. Kaya imbis na tumigil ito sa kanyang ginagawa, ay mas lalo pa nitong ginalingan. Natakot naman si Carmen sa kanyang nasaksihan, kaya nagtago na lamang siya sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Kapag sumisigaw ang bata, napapatakip na lang din siya ng kanyang tenga dahil sa kanyang mga naririnig. Ilang oras pang lumipas ay kumalma na rin ang paligid, kaya sinilip muli ni Carmen ang labas. Nakita niya ang kanyang lola na hingal sa kanyang ginagawa. Inabutan naman ito ng kanyang lolo ng tubig. Umiiyak naman ang babae sa lola nito at halos lumuhod sa walang hanggang pagpapasalamat. Isa lamang ang hiniling ni Lola Carmen, itago lamang ang pangyayaring ito ngayong gabi. Suhestyon pa nito na ipunta pa rin ang bata sa magaling na albularyo. Napatango naman ang babae, saka bumunot ng 500. Ayon sa kanya, ito na lamang ang natitira niyang pera. Umiling naman ang lola nito, kaya ibinalik ng kanyang lolo ang pera ng babae. Dinagdagan pa nito ng maliit ring halaga. Pagkatapos noon, umalis na ang babae na tuwang-tuwa. Lola, gagaling na po ba yung batang yun? Huwag kang mag-alala, apo. Panigurado akong gagaling na yon. Wala ka bang tiwala sa iyong lola? Siyempre may tiwala po.
Oh, sige na. Hayaan mo muna makapagpahinga ang lola mo at ayusin mo na ang kagamitan mo para bukas. Sige holo, ako na po ang bahala. Pumasok si Carmen sa kanyang kwarto. Sinigurado niyang mga importanteng gamit lang ang kanyang dadalhin sa bayan. Plano niyang mamili ng mga bagong gamit pag magpapasok ka na. Hindi rin kinalimutan ni Carmen ang kanyang diary, kung saan nilalaman nito ang kanyang sikreto at pangyayari sa araw-araw. Pagkatapos noon ay maaga na siyang natulog at alam niyang mapapagod siya bukas, kaya hindi niya alam kung anong oras pa siya makapagpapahinga. Kinabukasan, isinuot na ni Carmen ang kanyang pinakamagandang damit. Inabangan siya sa labas ng kanyang matalik na kaibigan na si Georgina. Pero bahagya itong nalungkot nang makitang sinundo ito ng isang magarang kotse. Kaya naman bago pa makaalis ay tinanong niya na ang kaibigan. Georgina, saan ang punta mo? Pasensya ka na, Carmen. Pero aalis na ako sa baryo. Sa bayan na ako mag-aaral ng kolehiyo. Sige na, umalis ka na. Bago pa magalit ang inay. Pagkatapos noon ay sumakay na si Georgina ng kotse. Tiningnan naman siya nito habang umaandar papalayo ang sasakyan. Mataray naman siyang binangga ng ina nito. Hindi na lamang niya yun pinansin at baka mapasok pa siya sa gulo. Sa sobrang pagmamadalingan ng kanyang kaibigan ay hindi na nito inantay ang kasunod niyang sasabihin na mag-aaral na rin siya sa bayan. Kaya plano niyang sorpresahin na lamang ito sa bayan. Alam niya namang magkikita sila roon dahil isa lang ang kolehiyo sa bayan. Naglakad-lakad muna siya sa baryo at alam niyang matatagalan bago siya makauwi rito. Umuwi na siya at naghihintay na rin pala ang kanyang sundo. Kaya pinamadali na siya ng kanyang lola. Ay, saan ka ba nagpunta, Carmen? Alam mong aalis ka ngayon. Doon lang po sa bahay ni Georgina la. Yung matali kong kaibigan, gusto ko sana siyang kausapin. Ay, nakausap mo ba? Matatagalan pa naman bago kayo muling magkita. Oo la, saglit lang. Tinarayan pa ako ng nanay. Mag-aaral na din po siya sa kolehiyo, kaya magkikita pa rin po kami. Mag-iingat ka roon na po. Baka yung itinuturing mong kaibigan, maging kaaway mo pa. Opo la, alam ko naman po yun. Tsaka kilala ko si Georgina la. Alam kong hindi niya naman magagawa yun. Magpaalam ka na sa ating apo. Aalis na yan. Kanina pa naghihintay ang kanyang sundo. Eto naman si Lolo. Parang hindi ako mamimiss. Mamimiss ka namin ng lola mo, apo. Wala nang makulit sa bahay. Pero importante yan. Kaya sige na, lumarga ka na. Okay po. Mag-iingat kayo, Lola, ha? Lolo? Aba, sila kayang mag-iingat sa amin. Tumawa naman si Carmen. Saka muling binalingan ang kanyang lolo at lola. Tahimik na itong sumakay ng sasakyan. Pero sa kaloob-looban nito ay nagagalak talaga siya. Ito ang kauna-unahang beses na pupunta siya ng bayan. Idagdag mo pang dito na siya titira. Sinalubong naman kaagad siya ng isang binata. Dinala ang gamit niya papasok sa kanyang kwarto. Anong pangalan mo? Bakit hindi ka pala salita? Rafael na lang itawag mo sa akin. Okay, Rafael. Maraming salamat nga pala. Hindi mo naman kailangang matakot. Alam ko ang sikreto mo. Anong sikreto ang pinagsasasabi mo? Wala naman akong sikreto. So, wala kang alam sa kulang? Lumaki naman kaagad ang mata ni Rafael sa kanyang narinig. Hindi lubos maisip kung paano nalaman ni Carmen ang kanyang sikreto. Pwede ba? Pakihinaan naman ang boses mo. Baka marinig tayo ng mga tao. Hindi. Pagkatapos mo kong sungitan, makikiusap ka. Napasinghap na lamang tuloy ang binata sa kakulitan ni Carmen. Kaya napakamot ito ng ulo. Ano bang kailangan mo? Dalawa lang. Una, huwag kang masungit. Tapos, ilibot mo ko rito sa bayan. Ayoko.
Masyadong nakakapagod ang hinihiling mo. Inutusan lang naman ako ng lola mo para ihatid ka. Okay, desisyon mo yan. Mukhang gusto mo talagang malaman nila na may lahi kang mangkukulam. Walang problema. Sige na nga. Ako ang bahala sa'yo. Saan mo ba gustong pumunta? Pwede mo ba akong samahan munang mamili ng mga damit? Tumangon na lamang si Rafael. Sa buong paglilibot nila sa lugar, ay hindi naman naboryong si Rafael dahil napakadaldal ni Carmen. Hindi ito maubusan ng salita kapag kasama siya. Buti hindi ka rin napapagod kasasalita mo, no? Bakit naman ako mapapagod? At saka masaya lang ako. Lahat naman ng tao masaya. Pero hindi naman kasing daldal mo. Alam mo, kontrabida ka palagi. Saka ngayon lang kaya ako nakalabas makalipas ang ilang taon sa baryo. Ngayon lang? Ang ibig kong sabihin, yung makapunta rito sa bayan. 3 lang ang kausap ko sa baryo. Si Lolo, si Lola, saka yung matali kong kaibigan na si Georgina. Wala nang iba. Bakit naman? Takot ba sila sa'yo? Pwede mong sabihin na gano'n na nga. Hindi talaga may iwasan ang mapanghusgang mga mata. Ang tinuturing mo bang kaibigan, mapagkakatiwalaan? Saka ilang taon mo na bang kilala yan? Sa tingin ko naman mapagkakatiwalaan si Georgina. 1 taon ko pa lang siyang kilala. Saka ano naman ngayon? Wala yan sa tagal ng pagkakilala. Ewan ko sa'yo. Paano ka ba pinalaki ng lolo't lola mo? Kung ako sa'yo, kung gusto mong umiwas sa sakit na nararamdaman mo, mabuti pang kilalanin mo yung mga nasa paligid mo. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Mag-aagaw dilim na pala. Umuwi ka na. Alam kong inaantay ka na ng magulang mo. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sigurado ka? Oo, ako nang bahala. Umuwi na rin si Carmen. Ilang minuto makalipas bago umalis si Rafael. Diretso na siyang pumasok sa kanyang kwarto para magpahinga na rin. Ilang oras na rin siyang nakahiga pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Bandang 12:00 ng gabi, kung kailan nakaidlip na siya ay saka naman siya naalimpungatan dahil sa init ng paligid. Lalo pa at may kumakaluskos sa pader. Imbis na matakot, bumangon pa si Carmen upang tingnan ang nasa labas. Nang makalabas siya sa boarding house, natanaw naman niya sa hindi kalayuan ang isang magkasintahan. Naghahalikan ng mga ito sa dilim. Si Carmen, nang makita ito'y napailing-iling na lamang. Hanggang ganitong oras? Meron pa palang ganyan? Tsaka dito pa talaga sa likuran ng boarding house? Hindi na muna siya umalis. Tiningnan niya muna ang mga susunod na mangyayari. Narinig naman ni Carmen ang tinig ng uwak. Noong unay malakas ito. Dahilan para matigil ang magkasintahan sa kanilang ginagawa. Nagtago naman sa isang sulok si Carmen habang pinagmamasdan ang magkasintahan na pag-ulit muli sa kanilang ginagawa. Habang patagal ng patagal ay humihina na rin ang tinig ng uwak. Ibig sabihin nito ay malapit na. Kaya naman inabangan talaga ito ni Carmen. At sa isang iglap lang, nakalmot nito ang magkasintahan. Mas lalo pang nagkalakas ng loob si Carmen na tingnan ang mangyayari. Alam naman kasi niyang kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Nakita niya kung papaano naglakad ang aswang papunta sa magkasintahan. Nanlilisik ang mga mata nito. Halatang gutom na gutom ito at uhaw na uhaw sa dugo ng isang tao. Sa isang kurap lang ng mata ni Carmen ay naatake na ng aswang ang lalaki. Sinakal niya ito sa liig saka iniangat sa ere. Sinubukan namang labanan ng babaeng aswang pero ang ibinaling ng aswang ang kanyang paningin sa babae. Natakot ang babae. Akmang tatakbo na sana para habulin ang babae. Dali-dali niyang inilapag ang nobyo. Pero kahit nasa kritikal na sitwasyon ng lalaki, pinilit pa rin niyang protektahan ang kanyang nobya. Dahil sa ginawang ito ng lalaki, sinaksak kaagad ng aswang ang kanyang tiyan. Dahilan para umagos mula sa saksak ang mga sariwang dugo ng lalaki. Dahilan para bumagsak ito sa lupa. Kasunod namang hinabol ng aswang ang babae.
takbo ng takbong babae habang umiiyak. Kaya kaagad siyang nahanap ng aswang na babae. Dahilan para atakihin din ng aswang ang babae. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang aswang. Sinaksak din ng aswang ang babae at pinagsawaan ng aswang ang lamang loob na magkasintahan. Pagkatapos noon ay pinagtabi ang bangkay nila. Lahat ng ito'y nasaksihan ni Carmen. Hindi siya nangahas na gumawa ng kahit na anong hakbang. Pero kahit na ganon ay nakita pa rin siya ng aswang, kahit na nakatago. Hindi ito nag-react sa presensya ni Carmen. Bagkos, tinitigan lang siya nito at nagmamadaling umalis. Nabulabog naman ang mga tao sa boarding house nang may isang babae mula sa labas ang nagsisigaw. Sabay ang malakas na pag-iyak. Kaagad naman itong sinita ng may-ari ng boarding house. Saka tinanong kung ano ang nangyari. Hingal naman ang babae na halos hindi makapagsalita. Pinaupo naman siya ng may-ari at tinanong kung anong meron. Wika naman ang babae, may nakita raw siyang 2 bangkay ng tao sa gilid ng boarding house. Hindi naman agad naniwala ang may-ari at pinapuntahan kaagad kung totoo nga bang sinasabi ng babae. At nang makumpirma nila na nagsasabi nga ito ng totoo. Naging usap-usapan naman kaagad to kinabukasan sa kanilang boarding house. Hindi lang sa boarding house, pati na rin sa labas. Kinabukasan, papasok na sana si Carmen sa kanyang unang klase nang makasalubong niya ang isang matipuno at gwapong lalaki. Sa hindi inaasahan ay nabangga niya pa ito. Pasensya ka na. Ayos lang. Anong pangalan mo? Ha? Carmen. Ang ganda mo naman. Ng pangalan mo. Bulero ka pala. Sige na, papasok na ako. Baka malate ako. Unang araw pa naman ng pasukan. Sige. Mag-iingat ka, Miss Beautiful. Ngingiti-ngiti naman si Carmen dahil sa sinabi ng lalaki. Tinakpan na lamang tuloy niya ang kanyang muka ng notebook dahil sa sobrang kahihiyan. Nabangga niya naman ang kanyang best friend na noon ay iba na ang pag-uugali. Bes? Georgina? Hindi naman ito sumagot at hilaw na tumawa kay Carmen. Sabi ko na nga ba dito rin kita makikita. Ano nga palang kinukuha mong kurso, Georgina? Nursing. Buti na lang, para palagi tayo magkasama. Oo nga eh. Sige, mauna na ako sa'yo. May gagawin pa kasi ako, Carmen. Isama mo na lang ako. Sige na. Pasensya ka na, Carmen. Hindi talaga pwede eh. Sa susunod na lang. Panigurado akong masasama kita. Napasimangot na lamang si Carmen pero hindi niya na ipinagpilitan pa na sumama. Medyo dismayado siya sa kanyang kaibigan dahil sa pag-iiba ng ugali nito simula nang mapunta ito sa bayan. Sekreto namang binabantayan ni Rafael si Carmen dahil na rin sa pag-uutos ng kanyang magulang. Hindi na siya nag-abalang lumapit pa kay Carmen. Alam niya na kasi ang magiging reaksyon nito. Kailangan ding ingatan ni Rafael ang kanyang galaw dahil pinaghihinalaan na siya ng kanyang mga kapitbahay. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang lumayo ang loob ni Georgina kay Carmen. Dahilan para madismaya ng sobrang babae. Buti na lang at parating nasa tabi niya si Rafael. Parati siya nitong kinakausap tuwing may problema ang mga ito. Kung ako sa'yo, Carmen, mas mabuti pang wala na akong kaibigan. Kaibigan ba talagang tingin sa'yo ng kilala mong kaibigan? Oo naman. Dati sa baryo namin, ako lang ang kausap ni Georgina. Baka kasi nagtatampo lang sa akin ng kaibigan ko. Kahit na, kung kaibigan talagang turing niya sa'yo, hindi ka niya matitiis ng ganyan. Mas mabuti pang itigil mo ng pakikipagkaibigan sa kanya habang hindi ka pa nasasaktan. Hindi mo kasi naiintindihan. Si Georgina lang ang kaibigan na meron ako. Siya ang kauna-unahang taong tumanggap sa akin kung ano ako. Bahala ka. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Iyan naman ay payong kaibigan lang.
Ilang linggo pa lang din naman ang nakalilipas, kaya panigurado akong tampo lang yan. Salamat na lang sa pagpapaalala. Nginitian na lamang ni Rafael si Carmen. Hindi alam kung anong susunod na isasagot niya sa dalaga. Sige, mauna na ako. Hindi naman sumagot si Carmen, kaya hinayaan na lamang ito ni Rafael. Dahan-dahan na rin siyang tumayo at isinara ang pinto saka lumakad. Kinabukasan, mas inagahan pa ni Carmen ang pagpunta sa school. Alam niya kung saan niya mahahagilap ang kanyang kaibigan, sa library. Pero hindi niya naman inaasahan na may kasama pala itong mga babae rin. Kahit pa nahihiya siya, ay nilapitan niya pa rin ang kanyang kaibigan. Georgina, pwede ba tayo mag-usap? Bumulong naman ang isa sa mga kasamahan ni Georgina, kaya biglang nagbago ang ekspresyon nito sa harap ni Carmen. Bakit? Anong kailangan mo? Pwede bang tayong dalawa lang ang makakarinig ng pag-uusap natin? Hindi na kailangan. Bakit nahihiya ka? Ano bang dapat mong ikahiya? Ang pangit mong muka? Nagsitawanan naman ang mga tao sa paligid ni Georgina, kaya naman namula ng mata si Carmen. Kaya tuloy na iyuko niya ang kanyang ulo sa sobrang kahihiyan. Hindi na talaga kita kilala, Georgina. Buti pa tapusin na lang natin ang pagkakaibigan natin. Sinong tinakot mo, Carmen? Ako? Unang-una, wala namang gustong makipagkaibigan sa'yo. Dahil sa pangit mong itsura, mahina ka pa. Tandaan mo, ako na lang ang kaibigan na meron ka. Bahala na. Ito ang isaksak mo sa kokote mo, Carmen. Hanggat nag-aaral ka sa lugar na to, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Simula nga ng araw na yon, ay pinanindigan ni Georgina ang binitawan niyang salita. Sa tuwing makikita niya si Carmen ay sasabunutan at sisipain niya ito. Ang mas malala ay ang ipinapahiya ang babae sa maraming tao. Nangyayari na lamang ang ganitong bagay sa tuwing kasama ni Georgina ang mga bago niyang kaibigan. Kapag siya lang naman mag-isa ay mabait ito at todo hingi ng pasensya. Kaya naisip na lamang ni Carmen na baka na-e-impluwensya nito ng kanyang mga bagong kaibigan. Kumusta? Tagal kitang hindi nakita. Ayos naman. Mabuti pa lumayo ka na sa akin. Tingnan mo, pinagtatawanan ka na ng mga kaibigan mo. Hayaan mo na sila. Hindi naman sila importante. Huwag ka sanang magagalit sa mga itatanong ko, ha? Bakit naman ako magagalit? Sige, magtanong ka lang ng mga gusto mong itanong. May nobyo ka na ba, Carmen? Nobyo? Wala sa bokabularyo ko yan. Saka sino naman ang maliligaw sa akin, Aber? Ako. Hindi kita maintindihan, Noah. Kung nandito ka para paglaruan ang nararamdaman ko, buti pa umalis ka na. Seryoso ako sa lahat ng mga sinabi ko, Carmen. Payagan mo na ako manligaw. Hindi ako sigurado. Malayo ang estado natin sa isa't isa. Ikaw mayaman ka at gwapo. Maraming babae nagkakagusto sa iyo. Samantalang ako. Bakit mo ba iniisip ang mga bagay na yan? Basta Noah, ayoko lang masaktan. Hayaan mo lang ako manligaw. Maging parte ng puso mo. Panigurado. Hinding-hindi kita sasaktan. Hindi muna umimik si Carmen ng ilang minuto. Si Noah naman ay naroroon pa rin sa kanyang harapan. Tumititig siya sa mukha ng binata. Tingin niya ay seryoso ito. Sige, pumapayag akong ligawan mo ko. Maraming salamat, Carmen. Hinding-hindi kita bibiguin. Niyakap niya naman ang dalaga, saka umalis, kasabay ang kanyang mga kaibigan. Lumapit naman si Rafael sa kanila na nakikinig sa kanilang usapan. Seryoso? Nagpaligaw ka sa lalaking yun? Bakit hindi? Sa mukha pa lang nun, halatang babaero na. Idadagdag ka lang nun sa koleksyon ng mga babae niya. Minsan napaka-advance mong mag-isip. Saka hayaan mo kong mag-enjoy sa papasukin ko. Ito yung kauna-unahang beses na may naligaw sa akin. Alam mo ba yun? Hindi. Pero ngayon, alam ko na. Minsan nakakainis ka din eh. Umuwi ang dalawa. Si Carmen naman ay walang mapagsidla ng kilig.
Hindi siya makapag-antay na maikwento sa kanyang lolo at lola ang mga nangyari sa kanya. Halos hindi naman makatulog si Carmen sa kakaisip. Paulit-ulit niyang naaalala kung paano siya pinakiusapan ni Noah, ang anak ng mayor, na ligawan siya. Ngayon ay gandang-ganda siya sa kanyang sarili. Kinaumagahan, mas maagang nagising si Carmen. Inayos niya ang kanyang sarili. Pinaghandaan niya talaga ang araw na ito. Oh, ayos na ayos kaya ata ngayon. Kailangan ko kasi may manliligaw na ako. Ewan ko sa'yo. Maya-maya naman ay lumapit ang kaibigan ni Carmen na si Georgina. Balita ko, nililigawan ka daw ni Noah. Oo, bes. Ginayuma mo ba si Noah? Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko naman siya ginayuma. Kusa siyang lumapit. Kung ako sa'yo, iwasan mo na si Noah. Akin lang siya. Naiintindihan mo ba ako? Pagkatapos masabi yun ni Georgina, ay kaagad niyang hinawakan ng buhok ni Carmen. Saka ito sinabunutan. Inawat naman ni Rafael si Georgina. Huwag kang mangialam! Sinampal uli ni Georgina si Carmen. Hindi naman kinaya ni Rafael ang tumingin sa pagmamaltratong ginagawa ni Georgina. Kaya itinulak niya ang babae. Kinuha niya si Carmen. Magsisisi kayo sa ginawa niyong to. Hindi na kayo sisikatan ng araw. Dapat na ba kaming matakot sa'yo? Tumawa naman ng malakas ang dalawang kasama ni Georgina. Lumakad na sila papalayo habang hawak-hawak ni Carmen ang kanyang pisngi. Sinabi ko naman kasi sa'yo huwag ka nang makipagkaibigan sa babaeng yun. Hayaan mo na, Rafael. Matali ko siyang kaibigan. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagkakaganon. Gusto lang niyang maliligaw ko. Masyado ka namang mabait. Kung gusto niya ang lalaki, normal yun. Pero yung umabot sa punto na sinasaktan ka na niya, parang hindi na kaibigan ang turing niya sa'yo. Mabait naman siya kapag kami lang. Hindi ko na matiis ang ginagawa niya sa'yo. Kaya dapat lang, mawala siya. Huwag mo na lang siyang idamay, Rafael. Alam kong kaya mong gawin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo siyang kulamin. Huwag mong idamay ang kaibigan ko. Napapailing na lamang tuloy si Rafael. Iniwan niya na lamang si Carmen sa gitna ng daan. Hindi talaga maintindihan ng dalaga ang nais niyang ipahiwatig. Kaya imbes na magalit at sumbatan niya ang dalaga, ay mas pinili na lamang niya na umalis. Bahagya namang nalungkot si Carmen, kaya napagpasya na lamang nito na maglakad-lakad muna. Hindi muna siya uuwi sa boarding house dahil gulong-gulo ang kanyang isipan. Dumidilim na ng mga oras na iyon. Wala nang masyadong dumadaan ng mga tao. Kaya napagpasyahan ni Carmen na umuwi na lang muna. Ngunit dadaan siya sa kabilang rota ng lugar para naman malibot niya ang kabuuan ng lugar. Agad namang sinundan ni Rafael si Carmen sa paglalakad. Hindi pa talaga ito umaalis. Binabantayan niya lang ang bawat kilos ng dalaga. Pero nang mapansin ni Rafael na may hindi magandang mangyayari, ay agad niyang nilapitan si Carmen. Akala ko ba umuwi ka na? Bakit nandito ka pa rin? Bakit? Ayaw mo na ba akong makasama? Ako na nga lang ang kausap mo sa tuwing may problema ka. Itataboy mo pa ako palayo. Kasi nakakainit ang ulo. Hindi pa man tapos si Carmen sa kanyang pagsasalita. Nagulat na lamang siya. Bigla na lamang napahiyaw nang bumagsak sa kanyang harapan ang aswang. Dahan-dahan itong napaatras at dali-dali silang napatakbo. Pero hinarang muli sila ng isa pang aswang. Nanlilisik ang mga mata nito. Isa-isa nilang pinagalaw ang sariling mga buhok dahilan ng takot ni Carmen. Ang kalaban naman ni Carmen ay isang aswang na paulit-ulit na ginagambala ang kanyang buhay. Habang si Rafael naman ay hinahabol din siya ng aswang na ngayon lamang niya nakita. Magkaibang direksyon nilang dalawa. Napunta si Carmen sa ibang daanan habang si Rafael naman ay napunta sa kakahuyan. Hinahabol si Carmen, sabay atake.
Nahati na naman ang atensyon ni Carmen sa daan at sa likod dahil isa pang pagkakamali niya ay pwede siyang mahuli ng aswang. Nailigaw niya naman ang aswang at agad siyang nagtago sa kulungan ng mga kabayo. Malaki ang espasyo at hindi halatang may tao sa loob, kaya hindi na nagpaligoy-ligoy at nag-inarte si Carmen. Pinagdarasal niya na lamang ang kanyang kaligtasan. Kita niya naman kung papaano ininspeksyon ng aswang ang paligid at ang tumitig ito sa isang kabayo. Napasigaw at nagwala kaagad ang kabayo. Gamit ang matalas na kuko ng aswang, sinaksak kaagad nito ang tiyan ng kabayo. Dahilan para mas lalo pa itong magwala at muli na namang naulit ang proseso hanggang sa mangisay ang kabayo. Sa sobrang takot ay agad na lumabas sa kanyang pinagtataguan si Carmen. Dahilan ng pagkaalarma ng aswang na agad siyang kinapitan sa bandang paanan. Gamit lamang ang mahaba nitong buhok. Nabitin sa ere si Carmen. Buti na lang talaga ay may nakuha pa siyang isang tubo na ginamit niya para ipukpok sa ulo ng aswang. Bumagsak naman sa lupa kaagad si Carmen. Pero hindi niya ininda ang sakit na nararamdaman niya. Basta't ang importante ay makaligtas siya. Nakalabas naman si Carmen sa kulungan ng hayop. Nahabol siya ng aswang. Akmang sasaksakin na sana siya nang may sumaksak din sa aswang sa bandang puso nito. Nabitawan nito si Carmen at napahawak sa sugatang parte ng kanyang katawan. Muli namang sinaksak ng lalaki ang puso nito. Dahilan para bumulagta sa sahig ang aswang at dahan-dahan itong nagbalik sa kanyang dating anyo bilang isang tao. Sa mga galaw at kilos ng aswang, agad na may naalala si Carmen pero hindi niya mawari kung sino yun. Iwilaksi niya muna sa kanyang isip yun dahil kailangan niya pang gamutin si Rafael na noon ay maraming sugat na natamo sa katawan. Napatakbo si Carmen sa kabilang direksyon at tama nga ang kanyang hinala. Magpahanggang ngayon ay inaatake pa rin ito ng aswang. Puno ng galos ang kanyang magkabilang braso at halatang hinihingal ito. Dali-dali namang sumaklolo sa may kalapit na bahay nang narinig ang kanilang sigawan at agad na sinaksak ang aswang. Pero namatyaga naman niya ito dahilan para makailag ito at tanging tagiliran lang ang napuruhan. Nang makita niyang tatlo na pala ang nakaabang sa kanya, ginamit ng aswang ang kanyang pag-iibang anyo para makatakas sa kanilang tatlo. Buhat ng mangyari ang aksidente ay hindi na nakausap ni Carmen si Rafael. Sinubukan niyang hanapin si Rafael pero walang makapagsasabi kung nasaan siya. Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin ah. May problema ba? Wala naman. Pansin ko lang, simula nang nagkaayos kami ulit ni Georgina, saka ka naman lumayo. Di naman. May importante lang talaga akong ginagawa. Huwag mo nga akong lokohin, Rafael. Kilala kita. Hindi mo naman kailangang lumayo dahil kaibigan rin ang turing ko sa'yo. Tsaka hindi naman magagalit si Georgina. Ayos na ako. Kaya lang naman kita kinakausap dati kasi wala kang kaibigan. Grabe ka naman. Huwag mo namang ipamukha sa akin yun. Gusto rin sana kitang pasalamatan. Para saan? Dahil sa pagtulong mo sa akin na walang masamang impluwensya ng kaibigan ni Georgina. Siya nga pala, Rafael. Pwede mo ba akong tulungan? Bakit? Ano na namang problema mo? Susurprisahin ko sana si Noah. Mag-iisang buwan na kasi kami. Hindi ko naman alam kung anong hilig ng isang lalaki. Ayoko. Bakit naman kita tutulungan? Unang-una, hindi ko gusto ang lalaking yon. Ako naman ang tutulungan mo, Rafael. Para kanino ba yan? Hindi ba sa kanya rin? Ay, ang hirap mo naman pakiusapan. Sa buong oras naman na magkasama sila Carmen at Rafael, ay napilit niya ring tulungan siya nito sa paghahanda sa mga gagamitin. Ilang oras din ang iginugol nila sa pag-iisip kung ano nga bang magandang gawin. Hanggang sa nakapagdesisyon na lang na bumili si Carmen ng isang mamahaling relo mula sa kanyang ipon. Sigurado ka ba talagang ibibigay mo yan kay Noah?
Ang mahal kaya niyan. Oo, tsaka wala naman yan sa presyo. Ang mahalaga, mahal ko siya. Tsaka napakasaya ko. Yun naman ang importante sa isang relasyon. Baliktad na pala ngayon. Hindi mo naman obligasyon na magbigay ng mamahaling gamit sa kanya. Dapat nga siyang magbigay niyan sa'yo. May binibigay rin naman siya sa akin. Alin? Yung mumurahing bulaklak na halos pasira na. Grabe ka naman. Hindi man lang na-appreciate ang mga binibigay niya sa akin. Talagang hindi. Pangit naman ang binibigay niya sa'yo. Kung ako yan, Kung ano, maghanap ka na rin kasi ng nobya. hindi. May gusto na kasi akong tao. Kaso, iba rin naman ang gusto. Bulag-bulagan sa mga pinapakita ko sa kanya. Ha? May nagugustuhan ka na rin palang babae? Ano namang akala mo sa akin? Bakla! Hindi naman. Pero ang sungit mo kasi. Paano ka magugustuhan ng babaeng gusto mo? Sa kanya lang ako mabait. Saka, gentleman lang naman ako pagdating sa kanya. Maglagay ka pa kasi ng konting effort sa kanya. Panigurado akong magugustuhan ka ng babaeng yun. Mabait ka naman tsaka wala kang bisyo. Sana nga, makita niya rin yung mga effort ko sa kanya. Alam ba niya ang sikreto mo? Sinabi mo ba sa kanya? Hindi. Kusa na niyang nalaman. Baka doon siya na turn off. Hindi. Kasama ko pa nga siya minsan Alam ko na. Hindi pa siya handa. Huwag kang mag-alala, Rafael. Huwag mo na lang siyang sukuan. Panigurado akong magugustuhan ka na rin niya. Sa tingin mo kaya? Oo naman. Tama na nga yung love life mo. Sasamahan mo ba ako sa pakikipagkita ko kay Noah? Baka magselo sa akin yun. Hindi yun. Sinabi ko naman na bakla ka. Habang naglalakad si Carmen at Rafael, wala nang tigil ang kanyang pagsasalita. Sa sobrang saya nito, naawa naman si Rafael kay Carmen. Kitang-kita ni Carmen kung paano maghalikan ng kanyang matalik na kaibigan at ang nobyo nitong si Noah. Hindi na siya nakapagpigil ng kanyang emosyon at kinompronta ang dalawa. Anong ibig sabihin nito, Georgina? Bakit ka nakikipaghalikan sa nobyo ko? Mahal ko siya, Carmen. Nagmamahalan kami. Ano? Nobyo ko yan, Georgina. Kaibigan kita. Bakit nagawa mo sa akin to? At ikaw, Noah, nagtiwala ako sa'yo. Pero bakit nagawa mo akong lukuhin? Sa kaibigan ko pa. Magpapaliwanag ako, Carmen. Hindi ko naman siya gusto Ikaw talaga ang mahal ko. Ako? Ako ang mahal mo? Pagmamahal ba ang tawag mo dyan? Inakit niya lang ako. Tsaka, nabibigyan niya rin ang mga pangangailangan ko Alam kong hindi mo kayang maibigay. Hayop ka, Georgina. Kaibigan kita. Bakit yung nagawa sa akin to? Hindi na napigilan ni Carmen ang mapaiyak at nagsimula ng humagulgol. Napakadrama mo naman, Carmen. Buti nga nobyo lang ang inago ko sa'yo. Nobby lang? Parang normal lang sa'yo ang ginawa mo Ang kapal din ng mukha mo. Noah, ano? Wala ka bang balak sabihin sa kanya ang totoo? Anong totoo? Kung hindi mo kayang sabihin, Noah, pues, ako ang magsasabi. Hanggang pustahan ka lang, Carmen. Sa tingin mo ba talaga may magkakagusto sa'yo? Pustahan? Nobyo ko na si Noah bago ka pa lang niya niligawan. Ako ang may pakana ng lahat ng to. Paniwalang paniwala ka naman, no? Pero itinuring kitang tunay na kaibigan. Bakit mo kayang gawin sa akin to? Simple lang. Dahil sa inggit. Saka, alam ko naman na may tinatagong sekreto ang pamilya mo. Nabasa ko naman ang journal mo. Hoy, saan mo nakuha yan? Akin na! Bakit ko naman ibibigay sa'yo? So, mambabarang at mangkukulam pala ang pamilya mo? Tama na. Manahimik ka na, Georgina. Akin na yung journal ko. Kung ayaw kong ibigay, may magagawa ka ba? Huwag ka kasing asumera masyado. Tama na! Di ka man lang nahiya. Nang dahil sa'yo, namatay ang dalawa mong kaibigan. Iniligtas ka pa ni Carmen. Wala ka man lang mabuting na ibalik sa kanya.
Bagay kayo! Mga hampas lupa kayo! Dahil sa inis ni Rafael, hinila niya palayo si Carmen habang ang dalawang magkasintahan ay panay lang ang halakhak. Napamura naman tuloy si Rafael nang wala sa sarili. Ilang ulit na kasi kitang binalaan eh. Huwag ka nang makipagkaibigan sa taong yun. Hindi ka kasi nakinig. Ilang ulit din kitang sinabihan na lumayo kay Noah. Hindi ko naman maisip na kaya pala nilang gawin sa akin yun. Napakabulag ko naman. Hindi ko nakita ang lahat ng yun. Tsaka pwede ba, huwag mo na nga akong sermonan. Kailangan ko ng karami ngayon. Uuwi tayo sa baryo mo. Mas mabuting dun ka muna sa lola mo. Hindi. Baka mag-alala sa akin ng lola ko. Dun muna tayo. Sasamahan na lang kita. Kesa maulit ang pamamahiyang ginawa nila sa'yo. Nag-arkila naman sila ng isang tricycle. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Carmen. Pero tahimik lang siya sa buong biyahe. At dahil matagal rin ang biyahe, namamagana ang mata nito. Hindi naman alam ni Rafael kung paano patatahanin si Carmen. Kaya buong biyahe rin ay nakakuyom ang kanyang kamay dahil sa galit. Muntik niya nang masuntok si Noah kanina. Kung nakinig ka lang talaga sa akin at hindi matigas ang ulo mo, baka hindi ka umiiyak ngayon. Tumahan ka na. Nakarating naman sila sa bahay ng kanyang lolo at lola. Tahimik ang paligid. Nag-aalangan pang pumasok si Carmen sa loob. Pero dahil hinila siya ni Rafael, ay sumunod na lang din siya. Nagulat naman ang kanyang lolo sa biglaang pag-uwi nito. Carmen, akala ko ba'y sa susunod na linggo ka pa bibisita rito? At saka'y bakit ka umiiyak? Lo, tama nga kayo. Sinaktan lang ako ng mga itinuturing kong kaibigan. Niloko nila ako, Lo. Pumunta na rin ang lola ni Carmen sa sala nang marinig na umiiyak ang kanyang apo. Anong nangyari, Rafael? Anong ginawa mo sa apo ko? Wala ho akong ginawa sa apo nyo. Ilang beses ko na kasi siyang pinaalalahanan pero hindi pa rin siya nakinig. Kaya yan ang napala niya. Ano bang panlolokong ginawa nila sa iyo, Carmen? Eh bakit ka naman nila sasaktan? May nagawa ka bang masama? Wala ho siyang ginawang masama, La. Talagang yung apo nyo ay bulag-bulagan sa nangyari. Lo, La, kasi naman pinagkatiwalaan ko sila eh. Pero hindi ko akalain na pinagkaisahan nila ako. Ang mabuti pa, Carmen, magpahinga ka muna. Tumahan ka na sa kaiiyak mo. Hindi mo naman kailangang umiyak. Dapat mo silang gantihan sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Magpapahinga po muna ako, La. Mas mabuti pa nga, Apo. Pumasok na sa loob ng kanyang kwarto si Carmen habang naiwan ang tatlo sa sala. Pasensya na ho kayo, Lo. Hindi ko naalagaan ng mabuti si Carmen. Hindi ko ho alam kung bakit ayaw niyang humiwalay sa kaibigan niya. Ayos lang, Rafael. Naiintindihan naman namin. Kilala namin ang aming apo. Saka po pala, naging nobyo ni Carmen ang anak ng mayor. Eh di mabuti kung ganon. Hindi na namin kailangan mag-alala pa para sa apo namin. Siya ho ang may dahilan kung bakit nagkaganyan-ganyan ang apo niyo. Niloko lang siya. Pinagpalit niya si Carmen sa matalik na kaibigan nito. Napamura na lamang ang lolo sa sinabi ni Rafael, kahit ang lola ni Carmen na nakikinig lang sa kanilang usapan. May gusto lang ho akong mapagtapat din sa inyo. Na isa kang aswang. Matagal na naming alam yan, iho. Bukod pa ho roon, mahal na mahal ko kasi si Carmen. Hindi na kami papayag na mangyari uli sa apo namin ang katulad ngayon. Mas mabuting maging matandang dalaga na lamang siya. Seryoso ho ako sa apo ninyo, La. Pinapangako ko sa inyo
Naaalagaan at poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Patunayan mo! Patayin mo ang taong nanakit sa kanya! Pero mukhang hindi ho matutuwa sa akin si Carmen yan. Alam ko hong hindi siya papayag na masaktan ng dalawang yun. Hanggat hindi mo nagagawa ang mga utos ko sa iyo, hindi ako papayag na ligawan mo ang apo ko. Hindi naman umimik si Rafael sa sinabi ng matanda. Nahahati ang kanyang iniisip kung tutuparin niya ba ang utos ng matanda o mas iisipin niya ang nararamdaman ni Carmen. Huwag mong masyadong isipin ang sinabi ng asawa ko. Mainit lang ang ulo niya sa nangyari. Mas mabuti pang dumito ka na muna pansamantala. Ano ho bang plano nyo, La? Gagantihan nyo ba talaga yung dalawang yon? Palilipasin muna natin ang araw. Kapag nawala sa isip ni Carmen ang nangyari, saka natin kulamin ang mga pesting yon. Mga walang utang na loob. Dito na nga muna pumanhik si Rafael. Tuwing gabi, binibigyan siya ng dalawang matanda ng buhay na hayop galing sa kanilang mga alaga para hindi na ito mambiktima ng alaga nila at mga kabaryo. Ilang araw din ang lumipas na parating magkasama si Carmen at Rafael. Walang minuto namang hindi ito ngumingiti kapag siya ang kasama. Nakakalimutan na nito ang problema. Hanggang sa makita ni Carmen at Rafael ang pag-uwi ni Georgina sa kanilang baryo. Muli na namang bumalik ang galit na nararamdaman ni Carmen. Lalo na nang makita ni Carmen na sumunod kay Georgina si Noah. Masaya pa itong nakipagkamay sa ina nito. Kaagad namang inaya ni Rafael si Carmen na umalis na lamang sa lugar. Muling nilingon ni Rafael ang bahay ni Georgina. Alam nitong may hindi magandang mangyayari. Maaga yata ang uwi mo ngayon na Rafael. Hindi ho kasi maganda ang simoy ng hangin. Bakit? May nangyari bang hindi maganda? Hindi magandang nakita, La. Sa dinami-dami ng pwedeng puntahan, bakit bumalik pa sila rito? Ayusin niyo lahat ng mga kakailangan ninyo. May nararamdaman akong hindi maganda. Nagtaka naman si Carmen sa sinabing ito ni Rafael. Pero ang kanyang lola ay hindi na masyadong nagtanong pa at kaagad na sinunod ang sinabi ni Rafael. Sa muling pagbabalik ni Georgina, isiniwalat niya sa mga kapitbahay na may lahing mangbabarang at mangkukulam ang lolo at lola ni Carmen. Ang iba naman ay siyang pinaniwalaan. Sa gabi, masayang naghahapunan ang pamilya ni Carmen kasama si Rafael. Natigilan na lamang sila nang marinig ang sigawan ng mga tao sa labas. Kinakabahan man sila pero mahinahon pa ring tumayo ang lolo ni Carmen at tiningnan ang nasa labas. Anong kailangan ninyo? Hindi nyo ba alam na nakakaabala kayo? Magandang gabi ho sa inyo, Lo. Sumuko na lang ho kayo. Alam naman naming isa kayong mambabarang. Anong pinagsasasabi mo? Sa tagal na namin rito sa baryo, wala namang naging reklamo ang aming mga kababaryo. Anak ka ng mayor. Alam ba ito ng iyong ama? Huwag niyo nang itanggi na ang buong pamilya niya ay ang mambabarang. Sa mismong bibig ng apo niyo yan ang galing. Isa ka pa! Matalik kang kaibigan ng apo ko. Bakit nyo nagawa sa kanya ang bagay na ito? Wala naman kaming ginawa maliban sa kabutihan. Anong pinagsasasabi niyo na matalik na kaibigan? Wala akong kaibigan na isang mambabarang. Baka isalin niya pa ako sa kukulamin niya. Tumayo naman si Carmen sa kanyang kinauupuan. Hindi na rin niya kinaya ang kanyang naririnig. Ang kapal din naman ang mukha niyong dalawa na magpakalat ng maling balita. Paano kayo pinagkakatiwalaan ng taong bayan? Kayong dalawa'y manloloko. Huwag mo akong hinahamon, Carmen. Akala mo naman kagandahan ka. Huwag na natin patagalin pa to. Baka makatakas ang pamilya nila. Alam kong sila ang nagkalat ng epidemya sa lugar na to. Para namang utusan ng mga taong kasama nito
at kaagad na sinubukang pasukin ang bahay. Buti na lamang at nakasarado ng pinto. Nagwawala naman ang mga tao sa labas at gustong pasukin ang bahay nila. Kung ako sa inyo, sumuko na kayo kaagad. Huwag niyo nang pahirapan pa ang sarili niyo. Baka maawa pa kami sa inyo. Hindi! Tumalon pa palabas ng bintana si Rafael. Narinig naman ng mga tao ang mahinang tunog mula sa uwak. Nagpalingon-lingon naman ng mga tao kung saan ang gagaling ang tunog. Nang makita ni Noah ang isang figura ng tao na may pakpak, halos hindi na ito makapagsalita. Isa-isang inatake ng aswang ang mga tao. Walang awa nitong pinagsasaksak gamit ang kanyang matutulis na kuko. Nagsimula ng tumakbo ang mga tao sa labas ng bahay, habang ang iba ay sinubukang kalabanin ang aswang. Isa-isang sinaksak ng aswang ang mga tao. Ang kaninang mga tao ay nagkanya-kanya ng pagtakbo, pero hindi pa rin sila makakatakas kay Rafael. Dahil konting ingay lang na nagagawa nito ay kaagad nitong nilalapitan hanggang sa naubos ang mga tao at tanging natitirang tao na lamang ay si Georgina at Noah. Halos lumuhod ang dalawa sa harap ni Rafael. Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Kahit kainin mo na lang siya, huwag ako. Tutal siya naman ang punot dulo ng lahat. Ikaw ang dapat ipakain sa nilalang na yan! Total, kung hindi mo ako kinumbinse, ay baka kapiling pa ako ng kaibigan ko! Ah! Manahimik kayo! Pareho ko kayong papatayin. May gana pa kayong makiusap. Pagkatapos niyo siyang pagkaisuhan, may gana pa kayong tawagin siyang kaibigan! Maawa ka! Hindi na tumaulit pa nga ako! Magpapakalayo-layo na ako! Hindi mo na makikita ang anino ko sa baryo na to! Ako man, maawa ka lang sa akin. Hindi na mangyayari ang ganitong bagay. Talagang hindi na! Dahil ngayong gabi, mamamatay kayong dalawa! Ah! Tumakbo ng mabilis si Georgina at Noah sa gubat. Gustong-gusto naman ito ni Rafael. Gusto niya munang pahirapan ang dalawa bago niya ito patayin at dalhin ang ulo kay Carmen. Nakaupo naman at nagtatago si Georgina sa isang malaking bato. Natanaw niya naman si Noah sa hindi kalayuan, papalapit sa kanyang direksyon. Nagalak siya na may halong kaba. Nilapitan siya ni Noah at agad-agad na nadapa. Dahilan para hindi na ito makabangon pa. Kita niya naman na papalapit na sa kanya ang aswang. Madilim na ng mga oras na iyon. Tanging si Noah na lang ang natitirang kailangang patayin ni Rafael. At sa kabilugan ng buwan, hindi na nakayang kontrolin pa ni Noah ang kanyang sarili. Bigla siyang nag-anyong aswang, katulad ito sa umatake sa kanila ni Carmen. Kaya pala may naaamoy na kakaiba si Rafael kay Noah nung una. Pero mukhang hindi alam ng binata na isa siyang aswang. Dahil bakit kailangan niyang tumakbo at magtago kay Rafael kung pwede naman siyang lumaban. Wala nang pakialam si Rafael dito. Ang gusto niya ay ipaghiganti si Carmen sa lahat ng ginawa niyang pananakit rito. Hindi nagdalawang isip si Rafael na sumugod sa lalaki. Nagtagisan sila ng kani-kanilang lakas. Panay ilag naman si Rafael sa mga ginagawang pag-atake ng binata. Ayaw niyang magpadalos-dalos. Hahanap siya ng magandang tiyempo para patayin ang isang saksak lang ang binata. Hindi nagtagal, ginamit ni Rafael ang kanyang kapangyarihan. Di hamak na mas malakas siya kumpara kay Noah. Kaya ilang minuto lang ang nakalipas ay agad na nasaksak sa likuran si Noah. At sa muli niyang pag-atake ay sinaksak niya ito sa puso. Dahilan para mamatay at bumulagta sa lupa. Dinala naman ni Rafael ang ulo ni Georgina sa bahay ni Carmen na noon ay takot na takot para sa sarili nilang buhay. Hindi na ito natakot nang makita ang figura ng isang aswang na may pakpak ng paniki. Alam niyang si Rafael yon. Muling nag-anyong tao si Rafael.
ibinigay kay Carmen. Sige. Ang kanina pa niya daladalang supot. Nabitawan naman ni Carmen ang makitang laman nito at nagsimulang mapahagulgol. Sabi ko naman ho sa inyo, Lo. Gagawin ko ang lahat para kay Carmen. Bakit mo nagawa to? Alam mo namang ayokong manakit ng tao. Dahil gusto kita. Matagal na kitang gusto, Carmen. Mas mabuti na ring nawala si Georgina. Di ba? Dati mo pa naman siya gustong mawala. Hindi. Paano sila lolo at lola? Matatanda na sila, Rafael. Alam kong babalikan at babalikan tayo ng mga taong nakaengkwentro natin ngayong gabi. Pinapangako ko sa'yo. Poprotektahan ko ang pamilya mo. Magtiwala ka lang sa akin. Paano ako magtitiwala? Panluloko ang sukli ng lahat ng kabaitang pinapakita ko sa tao. Bakit kasi bulag ka sa ipinapakita kong pagmamahal sa una pa lang? Hindi kita maintindihan. Ikaw ang babaeng parati kong nilalarawan. Lahat ng yun ay ikaw. Tumingi naman si Carmen sa kanyang lolo at lola. Nag-aantay na magiging sagot at kita niya namang tumango ang kanyang lolo. At ang kanyang lola ay napayakap na lamang sa lolo nito. Alam naming maaalagaan kang mabuti ni Rafael. Humingi na siya ng basbas sa amin, Carmen. Huwag mong hayaan ang puso mong magsara. Sa kauri mo lang dapat ka maghanap ng asawa. Napasinghap naman si Carmen. Hindi siya umimik. Naiintindihan kong ayaw mo pa, Carmen. Hihintayin kita. Pinulot ni Rafael ang ulo ni Georgina. Isinabit nito ang ulo sa isang malaking puno, kasabay ang kanyang katawan. Pagkatapos noon, ay muli siyang pumasok sa bahay para sabihin sa pamilya ni Carmen na lisanin ang lugar. Sumakay sila sa kotseng dala ng pinaka-importanting gamit nila. Kinaumagahan naman, sa baryo nila Carmen, nagwala ang ina ni Georgina nang makita niya ang ulo ng anak na nakasabit sa puno. Sigurado ka bang hindi mo bibigyan ng pagkakataon si Rafael? Oo nga, apo. Ramdam naming seryoso talaga siya sa'yo. Hindi ko alam, La. Hindi ko pa siya napapatawad sa ginawa niya sa kaibigan ko. Itinuturing mo pa rin kaibigan si Georgina. Apo, siya ang may dahilan kung bakit nandito tayo sa lugar na ito at nagtatago. La, huwag kang magalit sa mga sinasabi ko. Totoo ang lahat ng yan. Baka naman magsisi ka sa huli, Apo. Tandaan mo, hindi na kami pabata. Patanda na kami. Hindi namin alam kung hanggang kailan na lang kami. Pag-iisipan ko muna siguro, La. Pinanindigan ni Carmen ang sinabi niyang ito. Sa tuwing pupunta si Rafael sa bagong bahay nila ay iniiwasan niya ito. Parati siyang nagkukulong sa kwarto at ayaw tumanggap ng kahit na anong mangkausap. Kaya naisipan ni Rafael na mag-iwan na lang ng bulaklak sa kanyang bintana gabi-gabi at isang munting liham. Simula rin ang mangyaring kalbaryo noong mga nagdaang gabi ay hindi na ulit ng biktima pa si Rafael. Mas pinili niyang kumain ng pagkain ng tao. Napapansin naman ng kanyang ina ang pagbabagong ito. Sa hindi inaasahan, pumunta ang mayor sa kanilang bagong bahay. Hindi naman mahirap tuntunin ang pamilya ni Carmen dahil marami itong koneksyon. Galit na galit ang mayor dahil nalaman niyang si Rafael at Carmen ang may kagagawan kung bakit namatay ang kanyang kaisa-isang anak. Siguro ito na ang karma ng anak ninyo, Mayor. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Hindi naman makapaniwala ang mayor. Hindi niya matanggap ito. Ito lamang ang kaisa-isa niyang anak, kaya nagsimulang magwala ito. Isinumbat niya rin sa dalawang matanda ang mga bagay na ginawa niya para sa kanila. Binunot ng mayor ang baril na kanina pa niya tangan-tangan at doon itinutok niya sa dalawang matanda. Natakot naman ito, pati na rin si Carmen ay takot sa pagbabantang ginagawa ni mayor. Isa kang marangal na tao, Mayor. Ano na lamang ang sasabihin sa iyo ng mga tao kung gagawin mo ito ngayong gabi?
Huwag mong saktan ang pamilya namin. Dinig naman nila sa labas ang huni galing sa isang uwak. Malakas ito. At habang tumatagal ay pahina ng pahina ang huni nito. Dala na rin ang kuryosidad. Lumabas ang mayor at tiningnan ang paligid. Sumigaw pa siya sa sinabi nitong lumabas kung sino man ang nilalang sa paligid. Lumabas ang figura ni Rafael na sa anyong aswang. Nakita nitong kanyang pakpak na kahawig ng paniki at maitim nitong mga balahibo. Hindi naman nagdalawang isip si Rafael na dukutin ang kanyang lamang loob. Sakay ito kinain sa harapan ni Carmen, pati na ng lolo at lola nito. Sa hindi naman inaasahan ay may kasama pala ang mayor na baril si Rafael. Pero bago pa man siya tuluyang manghina, ginamit niya ang kanyang buong lakas para atakihin at paslangin din ang kasama nito. Dahilan para bumulagta sa lupa si Rafael at dahang-dahang nagbalik sa kanyang anyo bilang tao. Patuloy naman na umaagos ang dugo mula sa kanyang tagiliran. Bumaba naman ang matanda para tulungan si Rafael na makabangon. Dali-dali itong dinala sa loob ng bahay. Nag-iiyak naman si Carmen nang makitang naghihingalo na si Rafael. Malungkot ang binata pero nakapagbawala pa siya ng isang ngiti para kay Carmen. Kung makikita kitang may pakialam sa akin, sana araw-araw na lang ako nasasaktan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Rafael. Huwag mo kong iiwan. Hindi naman umiimik si Rafael, kaya mas lalong nabahala si Carmen. Huwag mo kong iwan. Magiging nobya mo pa ako, hindi ba? Rafael! Tinapik-tapik naman ng matandang lalaki si Rafael. Pwede na raw niyang itigil ang pagpapanggap. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka dapat nag-aalala, Apo. May kakayahan naman si Rafael na pagalingin ang sarili niya. Isa siyang aswang, hindi ba? Hindi ko kayo maintindihan, Lo. Anong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin ng lolo mo, gamit lang ang sariling laway ni Rafael. Gagaling na siya, kaya hindi ka dapat na matakot. Pinakaba mo pa ako? Wala nang bawian ha? Tuluyan na ngang pinayagan si Rafael na manligaw sa kanya. Habang sa kabilang banda, hinahanap ng mga pulis ang bangkay ni Mayor at ng anak nito. Pinaratangan naman ang pamilya ni Carmen dahil sa biglaang pag-alis nito sa lugar. Pero hindi rin tumalab dahil wala namang sapat na ebidensya na hawak ang mga pulis para patunayan ang mga ito. Ang buong akala rin ng lahat ay hindi ito magagawa ng pamilya ni Carmen dahil matatanda na ito at di hamak na mas malakas ang mayor. Patuloy na naghanap ang mga pulis pero wala naman silang nahanap na kasagutan. Ilang taon ang lumipas at nakasal ang dalawa. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Carmen. Pinanindigan niya ang kanyang sinabi sa kanyang lola na mamumuhay siya ng isang normal. At ang nangyari sa mayor ng gabing yun at sa anak niya ay nanatiling sikreto ng kanilang pamilya hanggang sa mabalitaan na lamang nila na nabaliw ang ina ni Georgina dahil sa sinapit ng kanyang anak. Marami namang naniniwala na karma ito sa kanya.